nakaligtas sa gupit ng Bagyong Christine ang mga taga-Norte, isa sa napuruhan ang probinsya ng Pangasinan. Live mula sa Binmaley, Pangasinan, nasa frontline balitang yan, si Kari Kitor. Kari, anong lugar dyan ang binaha? Gigi, mahigit 37,000 na pamilya ang matinding binayo ng Bagyong Christine rito sa Pangasinan. Ayon sa mga lokal na opisyal, marami-rami na rin sa kanila ang nagkusa ng lumikas habang maaga pa. Yun nga lang, nagsisimula na rin daw mapuno ang ilang evacuation center. Hanggang tuhod na baha ang bumulaga sa mga residente sa kahabaan ng A.B. Fernandez Avenue sa Dagupan, Pangasinan kaninang madaling araw. Hirap dumaan ang ilang motorista pati mga pampasaherong jeep, kaya ang ilang residente napilitang maglakad. Hanggang dito, ang lalim kasi ng tubig, di kaya ng motor. Sobrang hassle. Nawasak din ang bahagi ng kalsada sa may Baywalk dahil sa naglalakihang mga alon. Sa Lingayen, Pangasinan hanggang Bewang din ang baha sa bahaging ito ng Baywalk. Malakas din ang hampas ng hangin at malalaki ang mga alon. Pinalala rin ng high tide ang storm surge o daluyong kaya lalong tumaas ang baha. Kagabi ate hindi kami nakatulog doon kasi tumaas yung tubig doon eh. Natatakot kami baka abutin yung pinagtutulugan namin doon. Dahil sa maghapong ulan, higit kalahati ng buong bayan ng Lingayen ang lubog sa baha. Ayon kay Mayor Leopoldo Batawil, napupuno na ang mga evacuation center nila, partikular sa siyam na coastal barangay. Isa sa mga maagang lumikas si Rosenda na taga-barangay Manibok. Takot kami kasi alam na namin pag ganitong nandito yung bagyong, talagang tataas talagang tubig. Lalo na pag sa dagat. Yung storm surge na kung saan ay sumakop sa shorelines, yung high tide. Pagdating ng low tide, hopefully, may ibsan na ulit. Sa bayan ng Binmaley naman, sumadsad ang isang tanker na papunta sanang Suwal, Pangasinan. Binayuyan ng malakas na hangin at mga alon. Tiniyak naman ni Pangasinan Governor Ramon Gico na minomonitor nila ang sitwasyon. May pre-position na mga food packs that they could use. All roads are passable at this time. So then I don't think that yung logistics will be an issue. Gigi, simula nung naranasan natin yung malakas na pagbuhos ng ulan dito pasado 1:00 ng hapon, hanggang ngayon wala nang tigil yung pagbuhos at sobrang lakas pa rin ng ulan. Sa katunayan, dito sa evacuation center na ito sa Binmaley, kung nasaan tayo ngayon, nawala na ng kuryente, biglang nag-brown out pasado 6:00 ng gabi at hanggang ngayon ay hindi pa bumabalik ang kuryente. Sinisikap daw ng mga otoridad na paanda rin na yung generator, pero sa ngayon pahirapan din dito dahil nga madilim at walang kuryente. Dulot na rin ng malakas na ulan dahil sa bagyo. Nasa 100 daw ang katao na nananatili ngayon dito. Samantala sa kabuuan naman, umaabot na sa halos 1,000 pamilya o higit 3,400 na katao ang inilikas sa buong Pangasinan. Balik sa iyo. Maraming salamat, Kari Kitor, at mag-ingat kayo dyan. Mga kapatid, Gigi Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.